Sa pagdaan ng panahon, ilang produkto lamang ang nagtataglay ng kakayahang hindi lamang mapansin kundi maging bahagi ng pang-araw-araw na karanasan ng masa. Isa sa mga ito ang Extra Juice, isang energy drink na simula ay tinanggap ng marami sa Pilipinas bilang simpleng solusyon sa pangailangan ng dagdag na lakas. Hindi tulad ng ibang mga inumin na may makukulay na bote o lata, ang Extra Juice ay dumating sa anyo ng pulbos na kailangan timplahin bago inumin. Sa unang sulyap, tila ito'y ordinaryo lamang, ngunit sa likod ng pagiging payak nito ay may kwento ng pagsisimula, tagumpay, kontrobersiya at unti-unting pagbaba ng kasikatan na sumasalamin sa pagbabago ng merkado at panlasa ng mga mamimili sa Pilipinas. Ang Extra Juice ay nagsimula sa Thailand, isang bansa na matagal nang kilala sa industriya ng mga energy drink. Ang konsepto ng energy drink ay lumitaw bilang tugon sa pangailangan ng mga manggagawa na madalas ay may mahabang oras ng trabaho at limitadong pahinga. Ang kumpanya sa likod ng Extra Juice na may kaugnayan sa mas malawak na pharmaceutical at beverages industries ay naghangad na lumikha ng produkto na abot kaya, madaling dalhin at epektibong nagbibigay ng dagdag na enerhiya. Sa ganitong konteksto, isinila ang ideya ng Extra Juice bilang pulbos, isang format na nagbigay ng maraming praktikal na benepisyo kumpara sa ready-to-drink energy drinks. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng Extra Juice ay ang anyo nitong pulbos. Ang desisyong ito ay may malalim na dahilan. Una, mas mura ang produksyon ng pulbos kumpara sa likidong produkto. Hindi na kailangan ng mamahaling bote o lata na karaniwang pinakamalaking bahagi ng gastos sa packaging. Ikalawa, mas magaan at madaling ipamahagi ang sachet, kaya't maabot nito ang mga liblib na lugar at ang mga komunidad na walang sapat na cold storage. Ikatlo, mas matagal ang shelf life ng pulbos kumpara sa ready-to-drink na inumin, na nangangahulugang mas konting sayang at mas matatag na distribusyon. Ang mga katangiang ito ay nakatulong upang mabilis na maipalaganap ng Extra Juice sa Pilipinas, lalo na sa mga sari-sari store, palengke at iba pang lokal na pamilihan. Ang pangalan na Extra Juice ay pinili ng may maingat na konsiderasyon sa marketing. Ang extra ay malino na tumutukoy sa dagdag na enerhiya na ibinibigay ng produkto, habang ang juice ay may koneksyon sa konsepto ng swerte o espiritual na lakas mula sa kulturang Tsino at Timog Silangang Asya. Sa pagsasama ng dalawang salita, nabuo ang isang pangalan na madaling tandaan, may positibong konotasyon at may kakayahang magpakita ng pangako sa masa. Hindi lamang ito isang brand name kundi simbolo rin ng dagdag na sigla na tila nagbibigay ng kapangyarihan sa mga umiinom upang harapin ang mga mahabang araw ng trabaho o pag-aaral. Pagdating ng Extra Juice sa Pilipinas, mabilis itong tinangkilik. Ang bansa ay may malaking populasyon ng mga manggagawa na madalas ay nagtatrabaho ng lampas sa 8 oras kada araw, kasama ng mga driver ng jeepney, construction workers, factory workers at mga estudyante. Sa halagang abot kaya ng masa, nagkaroon sila ng inumin na inaasahang magbibigay ng dagdag na sigla upang malampasan ang pagod. Ang proseso ng pagtitimpla ng pulbos sa tubig ay naging ritual ng marami, isang maliit ngunit mahalagang bahagi ng kanilang araw-araw na gawain. Ang simpleng aktong ito ay nagbigay ng pakiramdam ng pagiging handa at alerto, isang pakiramdam na naipapadala lamang ng Extra Juice sa bawat baso. Mahalaga rin ang papel ng lasa sa pagtangkilik ng produktong ito. Hindi ito kasing tapang ng ibang energy drinks at hindi rin sobrang tamis, kaya't ang balanse ay naging kaaya-aya sa panlasa ng masa. Ang marketing nito ay nakatuon sa pagiging praktikal at kapaki-pakinabang, hindi sa pagiging elitista o marangya. Ang imahe nito ay laging nakadikit sa pagiging katuwang ng ordinaryong tao sa kanilang araw-araw na pakikipagsapalaran, isang brand na nasa tabi ng bawat Pilipino sa oras ng pangailangan. Gayunpaman, kasabay ng kasikatan ng Extra Juice ay ang paglitaw ng iba't ibang kontrobersiya. Isa sa mga pinakamalaking usapin ay ang epekto sa kalusugan. Tulad ng ibang energy drink, naglalaman ito ng caffeine at iba pang stimulants na maaaring magdulot ng negatibong epekto kapag nasobrahan ang pagkonsumo. May mga ulat ng palpitations, pagkabalisa, hirap sa pagtulog at pagtaas ng blood pressure na inuugnay sa labis na pag-inom ng ganitong uri ng inumin. Bagamat hindi ito eksklusibo sa Extra Juice, dahil ganito rin ang epekto ng iba pang mga energy drinks, naging sentro ito ng diskusyon dahil sa lawak ng paggamit nito sa masa. Naglabas sa mga ahensya ng gobyerno, tulad ng Department of Health at Food and Drug Administration ng mga paalala hinggil sa tamang paggamit ng energy drinks. Binigyang diin ng mga ito ay hindi dapat inumin ng labis at hindi rin angkop para sa mga bata, buntis at mga taong may kondisyon sa puso. May mga ulat din ng insidente kung saan ang labis na pag-inom ng energy drinks ay nauugnay sa hindi kanais-nais na reaksyon,
na nagdulot ng pag-alala sa publiko. Dahil dito, napilitan ng mga kumpanya na maging mas maingat sa kanilang marketing at labeling upang matiyak na ang mga mamimili ay may tamang kaalaman sa paggamit. Isa pang kontrobersiya ay ang accessibility ng extra juice sa kabataan. Dahil sa murang presyo at malawak na distribusyon, naging madaling mapili ito ng mga estudyante. May mangulat na ginagamit ito ng kabataan upang manatiling gising sa gabi, lalo na sa panahon ng pagsusulit o paggawa ng proyekto. Ang ganitong paggamit ay nagdulot ng pangamba sa mga magulang at guro dahil sa posibleng epekto nito sa kalusugan at pagunlad ng kabataan. Ang isyong ito ay nagbukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa responsableng pag-inom ng energy drink at sa papel ng mga kumpanya sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Mayroon ng issue sa labeling at transparency. Sa mga unang taon, hindi malinaw ang eksaktong dami ng caffeine at iba pang mga sangkap na nasa bawat sachet. Dahil dito, nagkaroon ng panawagan para sa mas malinaw na impormasyon sa packaging upang maipaalam sa mamimili ang tamang paggamit at mga potensyal na panganib. Sa paglipas ng panahon, nakipag-ugnayan ng mga kumpanya sa mga regulasyon at standard ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan at tamang impormasyon para sa publiko. Habang lumalawak ang merkado at nagiging mas maalam ang mga mamimili, nagsimulang humina ang kasikatan ng extra juice. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagpasok ng mas maraming kakumpetensya, kabilang ang mga international brands na ready to drink at may mga makabagong packaging. Ang convenience ng hindi na kailangang timplahin ay naging malaking bentahe laban sa simpleng sachet ng extra juice. Dagdag pa rito, ang pagtaas ng kamalayan tungkol sa kalusugan ay nagbago sa panlasa at pag-uugali ng mga mamimili. Mas maraming taong nagiging maingat sa paggamit ng mga produkto may mataas na caffeine at asukal. Bukod sa mga nabanggit, nagbago rin ang lifestyle ng mga Pilipino. Ang bagong henerasyon ay mas naaakit sa mga produkto may kasamang imahe ng modernidad at prestige. Ang simpleng sachet na dati simbolo ng abot-kayang solusyon ay nagiging hindi kaaya-aya sa mata ng kabataan. Mas pinipili nila ang mga produkto may makukulay na packaging, mas kaakit-akit na marketing campaigns at mga produkto na nag-aalok ng kasamang experience gaya ng pakiramdam sa pagiging active at trendy. Sa kabila ng mga pagbaba ng kasikatan, nananatili ang extra juice sa merkado, lalo na sa mga probinsya at tradisyonal na pamilihan. May mga loyal na consumer na patuloy na bumibili dahil sa nakasanayan at sa paniniwalang epektibo ito para sa kanilang pangailangan. Sa ilang lugar, ito ay hindi lamang produkto kundi bahagi na ng nakaraan, alaala ng kabataan, ng mga mahabang oras ng trabaho at ng simpleng ritual ng pagtitimpla sa gitna ng pagod. Ang nostalgia na kaakibat ng extra juice ay isang mahalagang aspeto ng patuloy nitong impluensya. Para sa marami, ang pag-inom nito ay pagbabalik ng alaala ng kanilang kabataan o ng panahong nagsusumikap sila sa pag-aaral at trabaho. Ang ganitong emosyonal na koneksyon ay hindi madaling makuha ng mga bagong produkto. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit hindi na ito kasing sikat ng dati, may lugar pa rin ito sa puso ng ilang mamimili. Kung susuriin sa mas malawak na perspektibo, ang kwento ng extra juice ay nagpapakita ng siklo ng buhay ng isang produkto. May yugto ng introduksyon, paglago, rurok ng kasikatan, kontrobersiya at kalaunan ay paghina. Ang bawat yugto ay may kani-kaniyang hamon at oportunidad. Sa kaso ng extra juice, ang tagumpay nito ay nakaugat sa kakayahan nitong tugunan ang pangailangan ng masa, habang ang paghina ay bunga ng hindi ganap na pag-angkop sa nagbabagong merkado. Ang industriya ng energy drinks sa kasalukuyan ay mas komplikado at mas kompetitibo. May mga regulasyon na mas mahigpit, may mga mamimili na may mas mapanuri at may mga maprodukto na mas inobatibo. Sa ganitong kapaligiran, ang mga legacy brands tulad ng extra juice ay kailangang mag-adapt upang manatiling relevant. Maaaring sa pamamagitan ng pagbabago sa packaging, formula o marketing, may pagkakataon pa rin silang makabalik sa merkado sa isang bagong paraan. Subalit kahit hindi na, nananatili ang kanilang marka sa kasaysayan ng industriya. Sa kabuuan, ang extra juice ay higit pa sa simpleng energy drink. Ito ay simbolo ng isang panahon sa Pilipinas kung saan ang mga simpleng solusyon ay nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng masa. Mula sa Thailand patungo sa Pilipinas, mula sa pagtanggap ng masa hanggang sa pagharap sa kontrobersiya at mula sa rurok ng kasikatan hanggang sa unti-unting pagbaba. Ang kwento ng extra juice ay kwento ng pagbabago, pagsusumikap at resilience. Ang bawat baso ng extra juice na minsang tinimpla ay nagbigay ng lakas, pag-asa at determinasyon sa mga Pilipinong humarap sa pang-araw-araw na hamon. Sa pagninilay sa kabuang paglalakbay nito, malinaw na ang extra juice ay bahagi ng kolektibong alaala ng mga Pilipino. Bagamat hindi na ito kasing tanyag tulad ng dati, ang impluensya at kahalagahan nito ay patuloy na nananatili sa puso at isip ng marami. Sa bawat sachet na tinitimpla noon, naroon ang kwento ng pagsusumika, tiyaga at simpleng pagnanais na magpatuloy sa kabila ng pagod, mga katangiang patuloy na naglalarawan sa diwa ng bawat Pilipino.